Dito kay Nicole. Kala ko dito nakikita rin mo. Hello, hello mga B! Hulaan niyo yung aming ulam. Hindi lahat ng kwentong nakakatakot ang gawa ng ito aswang po ito. Karaniwan ay kapwa-tao rin ang nagtutulog. Nutrition experts say, productively, you need a good breakfast. Sagot natin Nitrogen. Complete sa nutrition. Busog ka with 50% more cereal. So good, so good. Get more breakfast with Nitrogen every day. Don't miss out on the world's best cereal bars. For more worthy and healthy. Hindi lahat ng kwentong nakakatakot ay gawa ng mga multo, aswang o engkanto. Karaniwan ay kapwa-tao rin ang nagtutulot ng kapahamakan sa atin. Kaya nga madalas, mas nakakatakot pa ang mga buhay kaysa sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Umaasa po ako na mapasama-sama sa Tales of Suspense ang kwentong ito. Tawagin nyo lang po ako ng Ruben, 28 years old, at kasalukuyang naninirahan sa Davao. Nangyari ito noong 2008. Hindi kami mayaman, Sir Neb, pero masasabi ko na pinagpala kami pagdating sa lupain. Dahil malaki yung pagmamayaring lupa ng lolo Perong namin. Nag-iisang anak si Papa ni Lolo Perong. Kaya naman nung namatay si Lolo noong 2003, ay papakuha ng pala ng lupa. Wala ka lang sa pagsasaka si Papa. Kaya naman yung mga dating pantay na pinakatuwalaan ni Lolo Perong ay hinayaan yung manatili doon sa farm namin. Sa mga ng taon ay maganda at tinakbo ng hari. Tuwang-tuwa yung mga masasarap. At syempre kami rin, dahil isa yun sa naging pangunahing kinabubuhay ng pamilya namin. Noong mga sumunod na taon, nakat si Papa na parang pumunti yung ani ng mga magsasaka. Ang dahilan ay pinagpulo at napeste ang ani. Marami raw nasira kaya nagkaganoon. Hindi naman nagtataka si Papa dahil para sa kanya, mas alam ng mga magsasaka ang ginagawa ng mga ito. Pero ang mga sumunod pang taon na mas madalas na magpanuwal si Papa ng pera para sa mga abono at pamatay peste, ay nakahalata na siya. Parang may ginagawang kapapalagaan yung ibang magsasaka na konti na lang ang aning binibigay sa kanya. Ngayon siyang nagpaimbestiga. Yung isa sa pinagkakatiwalaan ng magsasaka ay inutusan niyang magmanman. Inalaunan si Neb na pag-alaman ni Papa na may kalukuhang ginagawa sa farm. Dinadaya daw yung resibo
at nagtatago ng sako-sakong palay. Yung magsasakang tawagin na lang natin sa pangalan Mang Oming. Natural pinagalitan ni Papa. Hindi niya naman tinanggalan ang kabuhayan ng matanda. Pero sinabihan niyang dahil sa ginagawang katarantaduhan ay kailangan dagdagan yung binibigay na kaban ng palay. Akala ni Papa okay na yung kasunduan nila. Yun pala ay nagtanong. J. Tolentino. Pagsapit ng araw na anak, Shout out. isang kuming unang pinuntahan ni Papa. Nakahanda na yung mga kaban ng bigas. Pero nung mapansin ni Papang gulang, ay tinawag niya si Mang Oming. Dahan-dahan daw itong lumapit. Mahigpit na ilawakan yung daladalang karet. Nung makita daw ni Papa na kumikinaw ng talim ng karet ni Mang Oming, ay kinabahan siya. Napatingin daw siya sa mukha ni Mang Oming at makita niyang galit na galit yung itsura nito. Bago makatakbo si Papa, ay tinaga siya ng karet ni Mang Oming. Mabuti na lang daw at napilagan niya dahil sa liig daw siya talaga pinunterya. Kaya hindi daw Grabe naman. siguradong namatay siya ng araw na yun. Sinubukan niya raw tanungin si Mang Oming kung anong problema. Kaso parang wala raw ito sa katinuan. Parang ang pakay lang daw talaga ni Mang Oming ng araw na yun ay patayin siya. Nung papatakbo na siya, narinig daw ni Papa na sinabi ni Mang Oming na masyado kaming sugatang magkakamag-anak. Dahil doon sa nangyari sa niya, ay nagtanong-tanong si Papa kung ano ang ibig sabihin ng Mang Oming. Ang sabi ng pinagkakatiwalaan niyang magsasaka, yung lupang sinasaka daw ni Mang Oming ay dati nitong pagmamayari. Sinanglalang daw kay Lolo Berong. Nung hindi raw matubos ni Mang Oming, ay kinuha ni Lolo ang lupa. Marahil, yun daw ang ugat na pinagmumulan ng galit nito. Hindi namin pinakulong si Mang Oming. Mabait si Papa sa niya. Hindi na rin kinuha ni Papa yung kaban ng palay na parte namin. Nagpasama lang si Papa sa mga magsasaka para kausapin si Mang Oming. Tinulungan din namin siya para maibalik sa kanya yung dati niyang lupa. Nagtanong din si Papa kung may iba pang magsasaka na pinagawa ni Lolo ng lupa. Napag-alaman namin na mayroon pang 2 na biktima. Siyempre, binalik din namin yung mga lupa nila sa kondisyon na unti-unti nilang babayaran yung halaga ng pagkakasangla ng lupa. Hindi na namin tinubuan para mas magaan nilang mabayaran. Natuwa yung mga magsasaka sa Neb. At tingin ko dahil doon ay lalo kaming sinuwerte sa ani. Si Mang Oming, ayun, isa na sa pinaka-pinagkakatiwalaang magsasaka ng Papa ko. Pare-pare yung hiningi niya ng tawad sa kung maaalala yung panahon na pinagkakaan niya patayin si Papa. Yung natakot pa rin yun, no? Dapat di na pagtiwalaan. Ang sinasapian eh. Pagpasensyahan niyo na po kung medyo maikli itong kwento. Nangyari po ito sa kaibigan kong nakilala ko noon sa trabaho. Tawagin na lang po natin siyang Israel. Si Israel po ay ikatlo sa 6 na magkakapatid. Nung mamatay yung tatay nila ng taga-Masbate, ay nag-volunteer yung ate Irma nila na ayusin ang titulo ng lupa para hindi sila magkagulo ng magkakapatid. Pinasurvey, pero kinalaunan, napag-alaman daw nila Israel na niluubos sila ng kanilang ate Irma. Yung ate daw kasi nila ay pinangalan sa sarili yung kabuuan ng lupang pinamana ng tatay nila. Ang usapan daw nila magkakapatid ano na silang magkahati-hati. Pero hindi daw tumupad sa usapan yung ate Irma nila. Nagawa na yun kasi nagtiwala sila sa nila. Basta pirma lang sila ng pirma. Hindi kasi nila akalain na tutugasan sila ng ganun. Nung malaman nila magkakapatid yun, ay sinugot daw nila sa bahay yung ate Irma nila. Pinakiusapan nila sa malumanay na paraan na baka pwedeng hatiin ng maayos yung lupa. Ang kaso raw ay matigas talaga ang mukha ng ate Irma nila. Pinangangalandakan pa daw kila Israel na walang hapon ng mga ito dahil sa kanya nakapangalan ng lupa.
Siya raw ang gumastos sa paglalakad, kaya wala raw nakakaya. Kahit sipong gawin, hindi na kapatid nito. Ang kapal ng mukha sa niya. Hindi ko talaga akalain na ay ganun klase ng tao pala. Yung po yung ganda nila. Parang sasabog sa balit kung marinig yun sa ating nila. Kung bilangan daw sila ay parang hindi sila kapatid ko na tuloy. Sa sobrang galit ng Miguel ay sinubukan pumalag. Susumbugin daw siya ng magulang Miguel niya yung ating ama. Pero tinutukan daw siya ng parin ng asawa nito. Kaya hindi niya nga ituloy yung pagsuntok. Pinagbantaan pa raw yung Kuya Miguel na kapag sinotang si Irma ay pasasabugin ang buhok. Niyabangan pa raw sila Israel na kung bumalik ako ay pagkatutin pa sa mga kontak nito. Walang nagawa sila Israel sa inyo. Hindi umalis sa bahay ng ate Irma nila ang araw na yun. Pulis din daw kasi yung asawa, kaya natakot silang baka balikan sila. Kahit daw nakaalis na ng bahay ni ate Irma ay bakas pa rin yung kilabot sa mukha dahil nakatulala at namumutla. Natrauma siguro nung tinutukan ng baril. Bago sila umuwi magkakapatid, ay Galit yun, no? sila. At sinabi mula sa araw na yun ay hindi na nila ituturing na kapatid si Irma. Sumunod araw yung magkakapatid at napalang araw ay kakarmahin ng matindi yung atin nila. Pagkalipas ng isang taon sa inyo, parang nila sa mga kamag-anak sa Masbate. Hindi na kwenta na ng ato Irma yung lupang pinamana sa kanila ng tatay nila. Hindi mo lang daw nagparamdam sa kanila. Magiging daw lang. Pagkalipas pa ng ilang taon, kinarma ng malala yung Irma na imbestigahan yung asawa ng pulis at nalaman na may kinala. Isang meron Masbate, pinapinta na ng ate Irma yung lupang pinamana sa kanila ng tatay nila. Hindi man lang daw nagparamdam sa kanila kung pamirienda man lang. Pagkalipas pa ng ilang taon, kinarma ng malala yung Irma na imbestigahan yung asawa ng pulis at nalaman na may kinalaman sa droga. Kinuha yung mga ari-ariang ng mag-asawa. Ang malala pa doon sa Negra, mga kabaro ba daw ng asawa na yung nanakaw. Kunwari nag-iimbestiga pero isa-isang nilimas yung mga mamahalin nilang gamit. Ilang beses daw lumapit sa kanila yung ate Irma nila. Kasi yung ibang mga kamag-anak niya ay galit na galit din sa kanya dahil nga sa ginawa niya kila Israel. Wala raw kahit isa sa magkakapatid ang tumulong din sa ate ngayon. Ang kapal talaga ng mukha sa niya. Para bang wala siyang tinulong na sama sa kanila. Ang sabi pa ng magkakapatid, kaya siguro hindi nabigyan ng anak yung mag-asawa ay para hindi madamay sa kamang sasapitin ng mag-asawang yun. Hanggang sa huli daw sa Nervo ay hindi nakapag-ayos yung mga kapatid niya doon sa Irma. Namatay sa kulungan yung asawa ng pulis. Sobrang naghirap si Irma. Hindi mo ng personal na kinalayon Sir Nervo. Pero masasabi kong tama lang yung nangyari sa kanya. Ano po Sir Nervo? Saan mabasa niyo po ito sa channel niyo? Ang nga pala si Bon. At ito ay karanasan namin bago mag-migrate dito sa US. Meron kaming malaki-laking lupain sa Pampanga. Dahil hindi kayang bantayan ng mga magulang ko ay nagtalaga sila ng bantay. Yung bantay ay sinabihan namin na siya na ang bahala sa lupa kung tataniman ng palay o anumang produkto.
Basta papahagian kami ng panik ng maliit na parte ng mapuproduce. Noong time na yun ay nasa US na yung mga kapatid ko. At kami naman Shout out, Melva, Dana. para mag-settle na to. Melva, wala ka mong ulam namin. Sabi ni mama, ay magpalitas din muna kami ng dalawa o tatlong taon. Para gusto ko lang magpapagay sa Pilipinas. Sa mga taon noon ay tinayuan na ang bahay ng bantay yung lupang pinagkatiwala namin. Dinalaan naman namin siya bago tayo ng bahay at sinabi niya na darating ang panahon na ibebenta namin ang lupa. Pakalo ay naman ang bahay niya. Tapos so parang may dumadaan na barangay. Pag yung po ako Sabay-sabay na to. sa mga bago ko pong lalabas na nagtatanong, taga saan ako? Guys, taga Mandaluyong po ako. At kayo guys, taga saan kayo? Pag malapit kayo, Hindi. Ang siya nila mama na bibigyan ng pera sa mga pagkailangan. Magandang bagay na yun. Sabi ko wala niya ulam natin. Sabi niya tokwa sisig. Nuna ko nga eh. Dapat bibigyan ng pera ay para makahanap yung matitirahan. Pagkabenta namin ng lupa, ilipat namin yung usapan. Nagbigay kami. Walaan mo. Hindi yan tokwa sisig. Sa amin na yung lupang sinasaka. Pumayag naman. Nakita namin umalis doon sa kubo at inakot yung mga gamit. Akala namin wala nang magiging aberya. Nakalinga na rin ang maluwag yung mga magulang ko. Kasi feeling daw nila ay may gagawin masama sa kanila yung pantay. Matapos kasing umalis yung mag-anak doon sa kubo. Nung nakikita rin minsan nila mama yung pantay, ay tumatanong sila mula sa dulo. Minsan yung anak daw ang masama ang pagkakahitig sa kanila. Alam mo naman na tumutulong yung anak sa pagsasaka ng tatay. Pero kailangan daw bang titigil sila ng sama? Hindi ka daw ba sapat yung perang binigay nila? Papunta na kami noon sa Manila at doon na lang magpapalipas ng 2 araw bago yung flight. Nakasakay na kami ng mama sa sasakyan. Napaandar ko na yung mga tinanan. Nung biglang lumabas na tao mula sa kalamanan sa bahay namin. Yung bantay, may hawak na itak sa loob. Bulat na punta sa kotse. Mukhang papagain ng windshield. Sa sobrang gulat ko sa sigaw ng mama ko, ay napaabante ko yung sasakyan. Sa punong bantay, takot at nanginig yung katawan ko. Nung biglang tumayo, parang hindi naramdaman yung pagkabundo ng sasakyan. Nung malapit man sa side ko at tatagain na yung salamin ng kotse, ay binuksan ko bigla yung pinto. Napaputo yung matanda sa sahig. Narinig ko umaray. Mabilis akong lumabas ng sasakyan. Dinamba ko yung matanda para agawin yung tipak na hawak-hawak. Mabuti na lang at nakagaw ko agad sa leg. Nung maagaw ko yung tipak sa matanda, ay umiyak ito. Nagsisigaw sa wikang Kapampangan. Pinalalayo pala yung anak na papalapit sa akin at may hawak na malaking tipak ng bato. Natakot siguro yung tatay dahil akala tatagain ko yung anak niya. Sinigawan ko yung bata at sinabihan na hindi ko sasaktan yung tatay niya kaya bitawan na yung bato. Pagkabitaw sa bato ay lumabas sila mama sa kotse. Kinausap nila yung matanda. Tinayo ko. Humingi ako ng sorry sa pagkakagulol sa kanya ng kotse. Hindi naman daw siya nasaktan. Sa pakikipag-usap nila mama doon sa bantay, nalaman namin na kaya raw pala nagalit yung bantay ay dahil hindi namin hinintay matapos yung anan. Sayang daw kasi ang kanyang pinaghirapan. Huwag po kayo magkalala mga kapasta dahil hindi namin pinatulong ng bantay. Kaibigan naman ng mga magulang ko yung nakabili ng lupa. Wala sa nabanggit. Patapusin muna yung anihan. Wala talaga sa nabanggit. Yung mga pinagsasabi mo, girl. Wala yung matanda. Anak ng tokwa. Kasi siguro nakasanayan na nila sa lugar na yun. Kaya lang talagang kailangan namin ng pera. Kaya wala kaming nagawa. Kundi ibenta na lang yung lupa. Tokwang Ivan to. Tokwang Ivan, niluluto namin. Bad trip talaga ako sa mga kamag-anak ko dyan sa Pilipinas. Pero hanggang ngayon, Sir Nego,
ay hindi ako umuwi at kasalukuyang naninirahan dito sa Japan. At saka, patay na na yung mga magulang ko. Si nanay namatay matapos akong ipanganak. Yung tatay ko naman, masaklap ang pagkamatay. At lupa ang naging dahilan. Kasama mo ba yung binuo ng kapatid niya? Sa mga magkakapatid ay si tatay ang pinakapaboritong anak ni Lolo. Gusto kasi at hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Bago namatay ang Lolo ay pinagpili nito sa magkakapatid. Ang malaking parte ng lupa ang binibigay kay tatay. Dahil nga hindi ito nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi ko masyadong malaking lupa. Pero doon unti-unting nabuwag ng relasyon ng magkakapatid. Nakapag-asawa kasi yung iba masasama ang ugali at nagka-interes sa mga lupa. Dahil wala namang last will ng testament at nanggaling lang sa bibig ni Lolo ang apilo, ay nagdesisyon daw yung panganay na sa kanya dapat mapunta yung pinakamalaking parte ng lupa at yung maraming produkto. Mga puno gaya ng mangga. Matok rin ba yung sa tao? Nagalit yung mga sumunod na kapatid dahil dapat Ha? pantay-pantay. Ayaw kumain ng panganay sa net dahil siya Napatry? ang hirap. Malapit na patok pa niya. Hindi pa alam ng tatay na sinusulsulan na pala yung kuya niya ng asawa nito. Akala ko ibig sabihin ng tokwa matopak. Kasi ang kinukwento ng tatay sa kaya umuwi siya. Oh, may topak ka. Ayos ang problema sa iniwang lupa hanggang hindi nakakadaig yung kuya niya. Ang sabi pa ni tatay noon ang umiiyak, eh hindi rin siya makaliwan. Nakasama niya sa isang bahay. Ang kapatid. Ayaw na pala siya. Ano talaga siguro ang tunay na ugali ng tao pag hindi ko nalaman na sa lapi ang pinag-uusapan. Minsan pa, nagpirura yung kuya niya. Parinig sa kanya, paano raw kaya kung patayin na lang natin yung dapat magmamana. Parang tabi nga ha. Hindi raw umunik ng ibang kapatid at tanging asawa lang daw ng kuya niya yung gumalakap. Guys, bago naming lutuan. Yung tatay ay kinabahan siya at lagi nakakaramdam ng nangangabi at hindi na lang daw siya kumain kapag kitaan sila ng kakapatid. Dinurog daw ma. Hindi ko, hindi ko dinudurog. May umaano lang. Ma, lakas tong ano. Baka masunog pa. Hindi nga, oh, Wala, tignan mo. ganun ka. OA naman mag-ano. Ano ba? Tignan mo. Dapat ganun lang. Dinurog na tokwa. Ma, OA sa dinurog. ganun lang ba? Tokwa na may, ay togi na may tokwa talaga, girl. Mama, No, mainit. Ibang kapatid at tanging asawa lang daw ng kuya niya. yan. Ba't ka na dyan, babe? Ma, Ay, hindi siya at lagi nakakaramdam ng nangangabi ang kuya niya. Hindi baka malaglag. Yan, ayun. kapag may kitaan sila magkakapatid. Wala naman akong gago. Inalak daw sa kung paano pupunta yung usapan. Akin na itong set. Uuwi naman lagi sa awan. Oh, kalitan. Kita niyo ang kapatid. Minsan dumalaw na isa ang panganay na kapatid ni tatay sa bahay. Habang nanonood Kulang lang yan sa pansin. ay napansin ko na punta si Tito sa kusina matapos gumamit ng CR. Kinuha niya ang kutsilyo agad. Akala siguro ni Tito hindi ko siya nakita. Natataw siya nagpunta sa sofa. Kinuha ko ang lumpiyan ng kutsilyo. Kasi wala ng lakas. Kaya nailagan ng tatay yung kutsilyo na pinapalong sa sofa. Pagbilang
Pagkat natapos siya sa kutsilyo, ay parang nakinismasan si Tito. Binitawan niya yung kutsilyo pero Kayo, anong ulam nyo? mura ng tatay ko. Nagbulag na ko siya sa kasama. Parang lang makuha ang pagkain ng lupa. Ay gusto ka kami pakain. Mao. Ayan pa, so wag kang buwan ng kuha. Labas ng bahay. Ngengalo. Sinabi kong ipa-platter namin. Pero huwag na raw sabi ni tatay. Dahil baka makaapento pa sa kuya niya. Pagkalis na ng bahay si Tito, ay hindi ako nagtulog ng takot at sindak sa nasaksihan ko. Mas doble siguro yung takot at sindak ni tatay. Wala. Nakatali ba yan, ha? Ang papatay sa kanya. Naisip Ay, hindi ko naman na natin. posibleng Talema. Ano mo? Ay, nasa hindi Tingnan mo, talaga ako gumawa na yung butas naman. Narinig ko yung pangyayapaw ng tiyak ng tatay ko sa buong bahay. Magat ka talaga Pagkalipas dyan. ng ilang linggo, sir, Oh, man. Natulog to, ade. patayin si tatay dito. Alam ko, Pakaya naman! dahil sa ganun, pinipresyo siya sa hatian ng mga kapatid sa lupa. Sir, sa totoo lang, Galing. si tatay My dito sa saying. Shout out, Grace! siya. Away-away niya ng magkakapatid. Dahil lang sa lupang Hey, pamahay. tiny. Hindi ko Yo, sa ma. kapatid niya yung nangyari. Nung ulam nyo, Grace! Yung anak, pero Pitot. ayokong kahit sa kamatayan ni tatay. Mamaten. Pag-usapan pa ng mga makasariling kamag-anak. Isasak nila sa Uy! kanya yung lupang naging dahilan ng kamatayan ng tatay ko. Magmula noon sa lebo, pinilit ko ng umalis sa lugar na Masarap. yun. Kasi nung gabi na Yeah. wala na ang tatay ko, ay parang naririnig ko pa yung pag-iyak niya. Okay na yun. Eh. Ninunog ng topo na to. Mga kasama sa tawa sa mga nakinig, pag-nagawa po ang aking video at subscribe sa video na lang hindi pa subscribe. Shoutout lang po doon sa mga nag-comment din sa isang post ko sa Facebook. Marami ito shoutout, kaya sama na natin dito sa upload. Shoutout po kay Sir Lance Manalo ng South Korea. Kay Ma'am Lizelle Castro ng Plaza, Cavite. Hindi ako sure sa ating mga binay. Palagi pa naman yung comment ko sa mga post ko. Pero tingin ko galang. Galang Axela. Pakorek mo ng boss ako ulitin na lang natin. Pero shoutout po sa'yo. Tapos shoutout din kay Ma'am Christine Garcia. Kay Ma'am Audrey Rose Tapino. Tapos ito, hindi naman sila nagpapa-shoutout pero lagi daw silang nakikinig habang nag-work. Shoutout po kay Ma'am Lil Tracy Malapit, kay Ma'am Jaina Danlen Botones Pinapando, at kay Ma'am Arian Maginang Mendoza. Shoutout po Ma'am at happy listening po. So hanggang dito lang po muna ang episode natin mga kapasta. Muli po, ako po si Red Kero. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang daming gulay, bawasan kaya natin. Sarami natin yung iba. Hero here. May incarnate, plus may job as a lawyer for his own job. His job is to solve other people's problems. And Brian France has been his sanctuary, Richard. Kwentong nakakatakot. Ang buhay ng mundo, aswang o engkanero. Karaniwan ay kapwa-tao rin ang nagtutulong ng kapahamakan sa atin. Kailangan madalas Session. nakakatakot pa ang buhay. Isa sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Magandang umaga po sa mga siya. Kamusta po? Ako po si Jeno, tungkol probinsya na Manila.
naranasan yung isang nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Sa ngayon kasi balik probinsya na kami. Hindi na din madali ang buhay namin sa Manila, Sir Nep. Alam naman natin na kapag wala kang tinapos ay mahihirapan ka talagang makahanap ng maayos na trabaho. Kapag pinalas na sa bahay, hindi ka talaga makakatrabaho. Kaya naisipan ng nanay ko na magtayo na lang kami sa isasyon. Sa umpisa matuto ka. Nakilala na yung tindahan namin. Kaya unti-unti na rin lumago. Kahit ating gabi na ay bukas pa rin kami. Katuwiran na pa kasi natin kayo. perang kikitain. Lalo na ang marami pang bumibili sa gabi. Lalo na yung mga nag-iinuman. Okay na naman sa akin yun. Kahit pa ako ang kinuha ni Nanang sa pagpapantay sa gabi. Sa umaga ay siya ang pinapakit ko babae. Ang nasa pinatay na yung gabi nun. Nakuntik ko ng pikatay. Shout out pa, saan ka na? Pero hindi pa ako nakakasama ng tindahan. Kasi may nag-iinuman pa sa harap. Malakas silang bumili ng alak sa kanang yosi. Pati na rin yung mga sisya. Kapag nagsara ako, sigurado yun. Kasi mas isa ang yung pera kaysa sa kuyat ko. Ngayon wala na ako ng ako sa net. Yung magkano na ako ng tulog na mabuti na pasag. Napatayo ako. Sumuli ako sa pintalan ng tindahan. Wala ko doon. Hindi ko Nasugbo. masaya mag-iinuman sa Ba talaga? Tagaytay yung nasugbo. Butas. Bawang sibuyas. Mapingi. No, mapapasok ka. Abakot ka. Opo. sa akin, yung mukha ng isang lalaki hindi ko kilala. Bigla siya sumungaw doon sa maliit na tindahan ng tindahan. Butas. Yeah. Hindi ko yun. Pero sa niya, ang sabi niya, Bakit yaki? Bakit yaki? Ingat sa biyahe. Mama, then. Baby. Bakit? Opo ka? Baka maubo ako. Dito, tignan ko ta. Mapingi. Dito yun ito. Ito. Ano sa packet? Kain ka kung gusto mo. Yan. Nino. Hindi pa uso yung CCTV. Kaya napakalakas na Bakit wala ka? at isa pa ang ating gabi. Yan. Wala na nakawat ako. Nalilitaw sa mga nag-iinuman kanina. Tawag. Tawag. Balik sa akin si Naman. Dahil nalimas yung paninda namin. Yan. Grabe. Ang laki-laki ko na Yan. ako. At sabi pa, Yan. Ay, banana ganyan. Banain yan. Miss ka na dyan. makalipas sa pagkakasya niya,
Napalit Tama na, go ka na, galo ka na. ilang pa na kami ang tindahan. Ay, kay ko to. Nakapigyan pa sila ng doon sa iba na pero buti na lang at hindi matagal ay nasa kuti na sila ng mga pulis. Sarap. Ngayon, Puno. sasara ng tindahan. Natakot na sila na aanin mo nga naman yung kita kung nilalagay mo naman sa pangalan. Melba, maingit ka sa ulam namin. Kita niyan sana lang. Marami yun. Lakas. Ay, siya patak ka na. Isipin. Shout out tay Edgar Kumabig. Sana po ay mapasa mo itong pinadala kong boleto. Tungkol ito sa naging karanasan ko nung nagpapantay pa sa tindahan ng ate ko. Kaya si Jessica. Dalawa po kami magkapatid. Ikaw. Sobrang busy ni ate sa trabaho. Pati yung asawa niya. Yung isa nilang anak, si Mama ang nag-aalaga. Ang basko. Ang pinapapantay ni ate sa tindahan nila. Ayaw niya kasi kumuha ng tindera. Sa. Shout out, tay! Wow, sarap. Anong gulay yan? Kabilang ang bahay niya. Gulay, no toge. Sa araw sa Nebo, may tumambay sa tindahan na isang babaeng tingin ko lang sa pag-iisip. Ha? Noon lang hindi ko alam na baliw yun. Kasi maayos siya yung itsura niya. Nakasuot ng blouse at palda. Hindi naman masyadong marumi. Tapos may pag-usap sa cellphone. Huwag paglaruan yung pinto. Nakasiyo na lang sa tindahan. Kasi sobrang init ng araw na yun. Tanghaling tapat pa. Yung pala totoong cellphone yung hawak niya. Toge! Pinakinggan Toge naman ito ako ah. Habang nasa tinga pa rin niya yung laruang cellphone. Tawga. Mawa ka na inyo. Malapit na raw bumaba yung mga alien na kalaban niya. Tapos tutulungan daw niya sila. Yung sila na tinutuloy niya ay Ayan o, Toge o. tutulungan niya sa mga aliens. Natatawa na lang ako sa inyo. Tapos hindi ko na pinansin kasi tumalas na ko naman. Ang sumunod na araw, nandun na lang ang ate. Nasa harap na naman ng tindahan. Wala na siyang hawak na laruan ng cellphone. Pero may bitbit siyang isang plastic na basura. Bye-bye. Tapos papareho sa ito kung ano-ano. Tinatawanan ko lang. Kaso nung makita kong paalis na at iniiwan sa harap ng tindahan yung bitbit na basura, eh dali-dali ako lumabas. Dinangkot ko yung plastic at pilit kong binabalik sa kamay niya. Sabi ko, dalhin mo yung basura mo. Kung mahawakan niya ay kumukulat ako. Dahil bigla niya ulit yung binagsak sa harapan ko. Tapos ang talim na niya sa akin. Pansit yan. Ano to? Toge. Sa sunod na May araw, kokwa. biglang na akong sinakal at sinandal sa tindahan. Bye-bye. Ako kasi ang lakas pala niya. Nagkakaroon pa naman na walang taong dumaraan para masakluluan ako. Kasi tanghaling tapat. Malayo yung patayta ng mga bahay. At yung nag-iisang bahay na kaya sa tapat namin ay nakasarado pa. Bawal nga mag-up. Galit na galit yung pinansabi ng baliw. Kung ano-ano pa yung sinasabi niya na hindi ko naman maunawaan. Watas. Hindi ko rin matakbuhan Aminta. Mita. Hirap na akong huminga. Yung pawis ko, ramdam na ramdam ko. Bawal. Limaw sa kain ko. Sarap tingnan dito na rin. Ha? Bumabutol yung hininga ko. Kaya nakita kami ni Mama sa bintana. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay. Tulog. At inawat yung baliw sa pagkakasal sa akin. Pinagkakampas niya yung walis tambo yung bahay. Kaya nagtatakbo siya palayo, bitbit yung basura niya. Bye-bye. Kung malayo na siya, tsaka pa naman ako makahinga ng maluwag. Pero hindi ko mapigilan mapaiyak sa sobrang takot ko. Ang higpit ng yakap ko ay yakap. Pagkatapos ng insidente niyon, hindi na ulit nagawin ng babae. Sabi, pinagbawalan na raw itong makapasok sa lugar namin. Nakita ito ng mga tanod ay tinatawin nila. Ganon. Walang nakakakilala doon sa babae. Wala rin naglakas ng loob na ipasok siya sa ahensya na dapat na nakakasa sa mga tulad.
comfort food namin ni Mayan. Pero yung trauma, hindi ko maalis sa isip ko. At saka ni ate Nicole. Ako na lang din nararamdaman. Tita, kati. May niya sa liig ko. Ganun pa rin. Wala ka dyan, sis. Dalawa lang eh. Makain ka ba ng ano, Toge? Comfort food namin ni Nicole, ni Mayan. Happy Rain. Akala ko tulog, nag-react pala. Tapos pag nag-ramen din tayo, no, i-live din natin, no? Hoy, wag paglaruan yung pinto. May baliw. Mama, no mo siya na. Ito ko ng kwento sa inyo. Yung naging experience ko noong 15 years old pa lang ako. Kahit matagal na kong nangyari ay hindi ko makalimutan yung karanasan ko yun. Hanggang ngayon, Hi, Bam! yun po yung time na nagsasama Ay, pa ba't sila pakita pa mama. daw kay ano? Madalas silang Location talaga to, Nay. Wala Luma! silang pinapalabas. Ito, napaka-cute mo, ha? Diferensya. Sila na lagi sa mga kabarkada niya sa singgalan. Tapos yung mga pamangkin. Kaya nandito na silang lalo na pag pareho silang mainit ang ulo. Pagtalo si mama sa sugal, tapos lasing naman si papa. Parang nakasanayan na lang namin magkakapatid yung ganong sistema. Pero kahit ganun sila, hindi naman nila kami pinapabayaan magkakapatid. Hindi nawawalan ng pagkain sa mesa. Kumpleto yung gamit namin sa school at Tikman nyo nga, ang. hindi rin may bakon. Si Papa nagbibili Baka malata ng na. gulay. Tapos si Mama naman nakakasukan sa isang bahay. Pero Sarap. ang bakanting oras nila, di ba sinisingit yung mga bisyo nila. Basta kami na Pero, lalo na sa mga tikim yun. Grabe naman. hindi nga lang maganda ay yung Tikim lang ha. Tikim lang to, guys. kaso tumatago ako sa tindahan ng internet. Pag may pasok naman ako yung nakikita yung batantay. Basta ganun. Halin-hinan lang kami kung sino ang pwede. Taste test. Malaking tulong din kasi yun sa kabuhayan namin. Tapos sunod yan, Sa tindahan. scrambled egg. May magbati asa si Ray? Kasunod niya si Papa. Nagtayo sila. Ano lasa? Galit na galit si Papa. May nalakulit sila na Paano? Mabagsak yun! Masakit na yung alangala ko, Ban. Kakasalita. kasi Wala na akong boses. akala ko simpleng away lang nila yun. Tulad ng nakasanayan namin. Pero nabigla ako sa net. Pangkulong kaalam. Wala sa asin. Nakasin ko yun. Tapos sabi niya kay Hindi Mama, tayo nakabili ng to. susundin daw niya ang tindahan. Para mapahimik na si Mama. Natakot ako. Kapatid. Hindi ako makalabas kasi sinara ni Papa yung pinto ng tindahan. Sama-sama na raw kami sumunod. Si Mama naman, sige pa rin sa kakatalak. Kahit nagbabanta na si Papa. Parang wala umiiyak na. Kasi natakot na ako. Inaawat ko sila tapos tinatawag ko kay Papa yung nakita. Sabi ni Papa, huwag daw ako nakianak. Tinapit pa niya ako. Kaya sumsum ako sa isang sulok. Kasi hindi ko makakalimutan. Nung sindihan ni Papa yung mga pananalaming kupil. Nagsimulang ako yung mga school supplies. Nagsisigaw na ako sa takot. Tinatawag ko yung mga kapatid ko. Pilit nila pinubuksan yung pinto ng tindahan. Pero hindi naman ako kasya sa bintana ng tindahan. Pero Sabi mo may pupo, Ivory. yung mga kapitbahay namin, naalarma na rin. Dahil usok na yung tindahan. Si Mama, nilapit. Kaya nga eh, maingay kami dito eh. Nagalit siya kay Papa. Hindi ko makakao sa pintuan. Dahil nakakakot ko si Papa. May hawak siyang pamano. Parang Hayaan mo na, Lo, maingay naman talaga kami kahit kailan. takot na ako. Nagkakantaugon kami sa puso. Lumalaki na rin yung apoy sa tindahan. Sa tulong ng mga kapitbahay, ay binagad yung apoy. Ito ang tikman mo ulit. Tapos si Papa, hinuli yung mga
siya, inom ng alak. Tikim lang. Anong pinagpapawal na gamot. Sa ngayon, Sir Ned, nakalaya na si Papa at mayroon ng ibang pamilya. Si Mama may iba na rin asawa na siyang kasama namin ngayon at tumatayong ama sa amin. Uy, Aban! Bakit si Audrey? Ay, Audrey. May buko. Ano na, sakto na? Boss Ned, ako po si Rick ng Sanwan. Magsashare po sana ako ng kwento para sa Tales of Suspense. Medyo matagal na nangyari ito. Nagtatrabaho pa ako noon bilang Okay, patayin na natin. negosyo kasi yun ng tita ko. Wala pa ako mapasukan noon kaya pinag-usap Eh, pakula mo ng saglit. sa tubig deliver kasama ko si Tito Tapos Bo. magbabati tayo ng itlog. Ang dami naming itlog binili ni May ano. Silver namin. Halagang 140. Uy! Ay, Ban! Nagkatid kami ng order sa isang tindahan na. Gabi din. Ang dami kaming egg. Namili kami kanina sa palengke ng Payatas ilang streets. Shout out na! Ito ulam namin na yun. Wow! So delicious! Shout out sa aking Mayan po, hindi umuuwi. Yung bahay, walang tao. Sabi ni Melba. Lumabas yung lalaking may hawak na baril. Babati ako ng itlog. Nagpapulog siya sa direksyon namin dito. Kaya napaka Si Emerald, kasama ng papa niya, pumunta sa work lumapit siya. sa may barracks. Si Neb, sigurado ka pagkasin kami nun. Kaya umikot kami doon sa bahay para makalabas sa isang. Alam namin na nasa likod namin siya. Kaya nasiguro namin na wala siya doon sa gate kung saan kami pumasok. Takbo agad kami. Iniwan na namin ang tricycle na gamit namin pang deliver. Dito ka. Ano ba? Gusto yung manugang ni Aling Betty. Pinatay niya yung asawa niya. Yung anak na babae ni Aling Betty. Nangangaliwa ito kaya nagwala yung lalaki. Muntik na kami yung kaming yun, Sir Ned. Buti na lang, alir pa kami dito. Kaya naiwasan namin siya. Okay na. Ako noon sa tita ko. Pero hindi ako nagsisisi, Sir Ned. Naging Yummy. sa akin, nagpapaho ko doon. Kasi nakaipon ako kahit papano. Babati naman ng itlog for next ulam. Ay, Ban, ano ba? Huwag tulak, ay, Ban. Magandang araw sa mga kapasta ko. Siyempre, pati sa iyo, Sir Ned. Hindi ko alam kung papasok sa Tales of Suspense ito po ito. Kasi hindi ako never. Huwag itulak, ay, Ban, ay, please. Sa sitwasyon yun, kung hindi dahil sa pagkakaan sa pagkakaan ko. May bigasan kami. Mayayay si Ivan. High school pa lang ako nito. Sa tapat ng bigasan namin, may tindahan ng mga beauty products. Kilala ng pamilya namin yung may-ari ng store na yun. Madalas ako ang tumatawag sa bigasan namin kapag pumapasok. Shout out, Nicole Balosa. Kasi crush ko yung tindahan ng beauty products sa harap. Palagi ako nagpapasikat dun. Kasi nga, bala kong ligawan. Hindi. Isang Okay naman na siya na kaso ano. Kasi may nakita Naaway ng kasi siya ni isang Ivory, sabi ng yung isang kapitbahay sales ko. namin. Nakiusyoso si Jen. Yun nga ang crush ko. Eh di syempre, lapit din ako. Punta ko yung ulo ng sawa. Pero hindi yung katawan. Ano na, parang ano na rin siya. Pumasok sa ulo ko. Puro kasi hawa ko yung lapit dun sa sawa. Kaya sigaw lang sila ng sigaw. Ang ginawa ko, inapakan ko yung ulo sa sawa. Naku tay, alam mo naglalay ako tatawag ko, bahala ka dyan. Feel ko naman kasi todo impress si Jen sa akin. May nagsabi na pumunta Ano naman si Toto?
Toy. Ilagay yung sawa. Sabi mo nga kay tatay na ito. Ay yung sawa. Alam na nagla-live eh. Ako na naman, Sir Ned, pumasok sa kukote ko. Sinubukan Ay, ko ba, na no. yung sawa sa pinagtataguan niya. Halos kasi ako lang naka-expose sa kanya. Hindi ko makahila, Sir Ned. Akala ko nga naiikot siya doon. Pero pinilit ko pa rin. Siyempre, gusto ko bida ako. Naramdaman kong gumalaw yung sawa. Tapos dahan-dahan, lumabas yung buong katawan niya. Sir Ned, sobrang haba at taba ng sawa. Nagsisigaw na naman yung mga tao. Hindi na ako nakapag-isip sa sunod na nangyari. Mabilis na pumalukod sa katawan ko yung sawa. At yung kalahati ng katawan niya, Mura at sariwa itlog sa ilang-ilang galing Batangas. kasi nga nakatingin si Jen. Pero Sir Ned, Kaya mo na si Ivy dyan. laban. Hindi ko maalis yung pagkakakalubog kong sawa sa liig ko at hindi na ako makahinga. May mga Sasali na natin kasi magluluto pa ako itlog tapos magsasaing pa. nagdidilim na yung paningin ko nun. Feeling ko mamamatay na ako. Naiiyak na rin ako sa sobrang takot. Nung dumalo na yung mga Dante, tulong sa tingnan mo yun. Ang nangangagat pa naman yun. alis yung sawa. Nilagay nila sa sako. Ako naman, nakatulala na yun. Ay, ba na ano yan? Napansin ko na naiipala ako sa salawan. Grabe, Sir Neb. Hiyang-hiya ako nun. Napatakbo na lang ako sabay-sakay sa tricycle para umuwi na. Pinagtawanan lang ako ng mga tao. Ivory. Ivory. Si Jen ang pinakamalakas tumawa sa Ivory, kanya. pero Hindi na ako Ivory. nagbantay ng tindahan Ivory. pagkatapos ng Sir Neb. Wala na akong mukhang iharap sa kanila. Lalo na kay Jen. Ivory. Palabasin mo na kasi na. Labas na ikaw? Labas na ni Mama. May pupo, ikaw hugas ka muna ng pupo doon. Kiss mo na pupo. Nag-aaway kayo ni Ivan eh. Kiss mo na pupo David. Si Ivan may sakit, may ayay. Kaya mainitin ulo. Kain, Melba. Hindi lahat ng kwentong nakakatakot ay gawa ng Paano nga sasagutin? Nagla-live nga yung cellphone ko. Ay, naku, Toy. kapwa-tao ng kapahamaan sa atin. Kaya madalas, mas nakakatakot pa ang mga buhay kaysa sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Ano ang walang ginagawa sa Ivan sa'yo? Yes. Punta kay Mama. Magandang araw po sa iyo at sa lahat ng viewers mo. Gusto mo lang din po sanang mapakinggan sa channel sa Uy, naawa niya, Ivan. pagkakasan namin noong 2003. Medyo matagal na. May kinalaman po ito sa nag-iisa kong anak na na-kidnap ng panahon na yun. Hindi po kami mayaman. Ako po magbuluig lang noon sa probinsya namin. Namatay sa panganganak kay Lourdes ang asawa ko. Kaya kami na lang ng anak ko at naging magkasama sa buhay. Ano ba ka? Aminado ako, Sir Ned, na naging mahirap para sa akin na harapin ang buhay dahil wala kaming kamag-anak na masasandalan o manghihinga ng tulong. Mag-isa kong tinaguyong si Lourdes at ang lalo pang nagpahirap sa amin ay ang sakit niyang epilepsy. Ang totoo ko, hindi ko siguro kung epilepsy na ang tawag doon kasi hindi ko naman siya nagawang ipadoktor dahil nga sa kakapusan sa pera. Basta may pagkakataon na bigyan lang siya ng minili tapos papalutin ko lang siya ng bumot at yayakapin kong mabuti hanggang
Hanggang huminto yung panginginig niya. Ayaw ng mama ko ah. Kung nasa buhay ako, palagi kong sinasama si Lourdes. Ay, banaya mo na lang kasi. Siyam na taong gulang pa lang siya noon, Sir Ned. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na yun. Mag-iingay lang ng mag-iingay. Yung ano kong may-ari ng buhit, ay sinabihan akong sunduin ang anak niya sa terminal. Sinama ko si Lourdes dahil wala naman akong pag-iiwanan sa kanya. Nung nasa terminal na kami, magkatabi kami na ako po sa upuan. Habang hinihintay yung dalagang anak ng amo ko na galing sa Maynila. Maya-maya nakaramdam ako na parang naiihi ako. Kaya pinilinan ko yung anak ko na huwag aalis sa upuan. Babalik din agad ako kapag. Tumango naman siya. Pagbalik ko ay wala na sa upuan si Lourdes. Kaya naman ako sila. Bumalik ako sa CR ng terminal. Ako sinundan niya ako din. Pero hindi ko nakita. Nagsimula na akong matakanta. Nagtanong-tanong ako sa mga tao na doon. Hindi napansin na yung anak ko. Walang makapagsabi kung saan siya napunta. Nangalayan ko na lang na nilapitan ako ng siya. Galing sa taas mama niya. Dumating na pala siya. Ha? Galing sa taas. Malaman niya kung ano Bumili ng ulam. Tinutunan niya akong hanapin siya. Tayo, Sir Ned, pero halos ako Kaya ikaw? gabi sa terminal. Kaya ikaw? Kakaparoot pa rito sa paghahanap sa anak ko. Pero ano niya, hindi ko nakita. Yun na ang pinakamalaking tagot sa buhay ko. Sinisi ko yung paghahanap sa pagkawala ng Lourdes. Ang nangyari sa akin, para akong pinagdali. Sa anak ko, sa bawat sinulot ang lugar na yun hanggang sa amin. Bakit tayo ko sa terminal? Hindi na ako halos natutulog at puro tubig na lang. Hindi ko matulog kumain. Baka nakapagkakawalan na akong taong grasa sa kalsada. Kung wala akong pakialam, Sir Ned, inaalala ko ang kalagayan ng anak ko. Lalo na kapag sinumpong na naman yung sakit niya. Makalipas ang 4 na Pagsasaing pa, wala pa talaga kaming kanin. nakatulog ako sa puno. Pero pinatulog ko pa lang ako natutulog. Narinig ko na may kumakato sa akin. naman. Mga pulis, kasama Tubig yung yun. anak ko. Grabe yung sayang nakaramdaman ko nung sa niya. Niyakap ko agad siya ng higpit at di na napigilang maiyak sa tuwa. Inuwento ko Ayaw ko hina-hina. paano siyang nawala. May lumapit po sa kanya ng batang babae at sabi ay tinatawag ko raw siya. Kaya sumama siya. Ano? Water? Nung makatapat daw sila sa isang kotse, biglaan daw siya tinulak papasok sa loob. Tapos tinakpan ang bibig niya at mata. Inalis lang daw ang piring sa mata niya nung nasa loob ng sila ng isang bahay na madilim. Maghihintay lang daw sila hanggang dumating yung bibili sa kanya. pupo ka rin? Takot na takot at iyak daw siya ng iyak. Kung naiwan siya ng Meron daw. kapatid, nagkaroon siya ng pagkakataon na Ayun makakas. po. Kasi hindi Boy, niya pogi, siya oh. pinali. Basta kinulong lang siya sa kwarto. Tumalon siya Sabi sa may tikim bintana na katatlo ng hindi ano. naman masyadong mataas. Kahit nasaktan siya sa pagpasa, pinilit ko niya na makatakbo papalayo roon. Hanggang sa ay makatakbo. Yung nagtina sa kanya na magsusunod. Yung nagdala sa kanya sa istasyon ng pulis. Sir Ned, ang totoo hindi ko na alam kung ano naging resulta ng pagpunto sa kidnapper ng anak ko. Kasi hindi na rin maituro ni Lourdes kung saan nga siya dinala. Maski yung pagsusunod. Pero hindi na mahalaga sa akin yun. Basta nasa akin na yung anak ko, hindi ko nakakayaan na mawala pa siya ulit. Kagaya ng sabi ko, matagal nang nangyari yun. Pero hanggang ngayon, Sir Ned, ay magbibigay pa rin ng takot sa akin kapag naaalala ko. Hindi nakabili ng 28 suspect. Hello po sa inyo, Sir Ned, Kero at mga kapasta. Bago lang po akong viewer sa Pinoy Creepypasta, Sir Ned. Pero nawili agad ako sa makikinig at naengganyo na isend din yung sarili kong karanasan. Paborito ko po yung tales of suspense mo, Sir Ned. Naisip ko baka pwede rin dito yung naging karanasan ko noon sa Manila. Noon dalaga pa lang ako. Bagong salta ako noon sa Manila. Doon ako tumuloy sa bahay ng kaibigan ko.
Kasi siya rin ang naging ganyo sa akin kung sumama sa kanya at may ibigay daw siyang trabaho. Alam naman po natin lahat na yung mga nasa probinsya ng araw ay naaakit talagang magpunta sa Maynila para sa trabaho. Isa naman ako roon, Sir Nep. Umasa ako na mabibigyan ko ng magandang buhay yung mga magulang ko kapag nakarating na ako sa Maynila at nakapagtrabaho. Noong nandun ako sa bahay ng kaibigan ko, naghanda agad kami para dun sa trabaho sinasabi niya. Restaurant daw yun at nangangailangan ng waitress. Tama-tama kasi dalawa ang kailangan. Yun nga lang, gabi na yung uwi namin. 10 p.m. Kaya medyo mahirap para sa amin. May kalayuan din kasi yung bahay ng kaibigan ko doon sa restaurant. Gitna lang kasi may init. Sa gilid, wala. Minto sa harap namin. Hindi naman po siya patigman. Kaya ako sigurado kung pula o maroon. Hindi ko na talaga matandaan kasi masyadong mabilis yung pangyayari ng gabi nun. Dalawang lalaki ang pumuntak sa amin. Sinalya kami papasok sa loob. At sobrang pagkabigla namin sa kaibigan ko, Sir Nep. Hindi pumiglas kami at nagsisigaw. Pero parang pinaamoy sa amin. Kaya nahilo kami at nawalan ng malay. Paggising ko, nakatayo na yung mga kamay ko sa likuran. Tapos may takip yung bibig namin. Pero wala kami takip sa mata. Parehas kami ng kaibigan ko. Mukhang malayo yung tinatahak ng sasakyan dahil ang tagal naming nakaupo ron. Iyak kami ng iyak. Nangangatok talaga ako sa takot. Tumatagantap yung pawis ko. Puminto yung sasakyan sa isang gasolinahan. Siguro naubusan sila ng gas. Tapos narinig ko yung nasa tabi ko na nakaharang sa pintuan ng van. Magsi-CR lang daw. Tinignan ko yung kaibigan ko. Pagkakataon na namin yun para makalabas. Pagbaba ng lalaki sa van, sinita ko siya. Na-out of balance siya kasi hindi niya siguro in-expect na gagawin ko yun. Tapos dahil ako bumaba rin ng van, kasunod yung kaibigan ko. Hinira ko siya ng lalaki sa loob, pero nakapiglas siya. Napakaswerte namin, Sir Nep, dahil may dalawang sasakyan ang papunta rin sa gasolinahan. At isa roon ay police mobile. Kaya yung mga kidnapper namin ay hindi na nakaporma. Iiwan na kami ron. Hindi na nga nakapunta ng CR yung isa. Dahil nagmamadali na ulit sumakay sa van nung makita yung mobile ng pulis. Nung makita kami ng mga pulis na nakatali ang mga kamay at bibig, ay agad kaming nilapitan. Sayang, nakalayo na yung van. Hindi na nila nahabol. Nung dinala kami sa presinto, nalaman namin na dati na silang mga wanted. Yung nagdadrive at nasa unahan, hindi naman namin nakita kasi nakapalipot lang sila at hindi lumilingon sa amin. So, matapos ang insidente yun, nagpasya agad ako na babalik na sa probinsya namin. Natrauma ako sa karanasan namin yun ng kaibigan ko. Pareho nga kami hindi na pumasok sa restaurant. Kasi ayaw na rin niya umuwi ng gabi. Nagulat sa akin yung nangyari. Magandang araw po, Sir Nagkero. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lena. Ito po ikukwento ko sa inyo, Sir Nagba, ay medyo maselan. Ito po nangyari. Kaya hindi ko na lang po mabanggitin yung mga pangalan na nakasali sa kwentong ito. Namamasukan po ako sa manyang bahay sa isang subdivision. Mabait po yung mga amo ko na asawang inject. Hindi sila madamot sa pagkain. At kapag natapos na kami sa gawain ay malaya kami gawin ang gusto namin sa loob ng bahay. Manood ng TV, kahit mag-swimming, maglaro sa sports area nila. Basta ang importante ay magampanan mo na yung trabaho mo. Dahil kung hindi, mapapagalitan ka. Manood din sila sa pera. Kung babali ka, papapalihin ka nila. Marami silang negosyo pero hindi ko lang po alam kung ano at saan yung negosyo nila. Kasi hindi naman nila sasabihin sa amin. Basta umaalis sila ng maaga at
gabi na umuwi. Lagi sila magkasabay. Okay na okay po ang reaction niya. Hanggang sa sumapit yung gabi yun. Hindi mo kami natutulog. Aluskus mula sa labas na tinutubugan namin kwarto. Nasa ibaba ng puyo ng bahay. Tumayo ako at dahan-dahan naglakad patungo sa pintuan. Nabigla akong sinip at nakatras ng konti. Nakita ko kasi yung amo kong babae na nakatali. May nakataling panyo sa bibig at nakatakip yung mata. Hawak ng dalawang lalaki. Yung isa ay nakatutok Hindi ko nga maalala yung spoken kung paano nasira. sa kanila. May hawak din mga baril. Yung sila nakahuli. Sila yung pinto at Kaya nila. nga. Hindi ko alam kung nasaan ang amo ng lalaki sila. Kinakabahan ko na baka pinatay na nila. Para akong naiihi sa takot. Tapos na kami sa buwat sobrang ninervous. Hindi ko alam kung gigisingin ko yung mga kasama sa kwarto. Huwag na lang. Kasi baka madamay pa kami. Hindi ko alam kung paano ko Ayun yung sa taas, kay ate yung Kaya kasing walang nilog yung cellphone ko. Sa huli na Kaya ko yung gisingin yung mga kasama ko. Kasi baka may nilog sa kanila. At kami sa pulis. Pero sinabihan ko sila na huwag lalabas dahil mapapahamak kami. Baka nandiyan pa yung mga kidnapper. Tatlo kami magkakasama sa kwarto sa lab. Pero isa lang ang nandun. Kaso wala naman kami pulis. Kami, panay yung bulungan namin kung ano ang dapat namin gawin. Tapos nakarinig kami ng dalawang putok na Harad, bakit uunahan kami siksik sa sulok ng kwarto namin. may ano na kami lutuan? Samahan ko, magtago na kami sa ilalim ng kama. Sunod naman kami. Habang nagtatago kami sa ilalim ng kama, ay nakato kami naghihintay kung susunod na mangyayari. Nakinulat ko din ako. Hindi ko alam sa mga kung inabot pa kami ng mahigit isang oras sa ilalim ng kama. Kaya meron pa siyang lumabas doon. Kaya siguro, nalagpas na kami sa panganib. Sa mga pinagos na kami sa kwarto, nakating na kami ng mga pulis. Ayon sa investigasyon, inside job ang nangyari. Kasabwat yung dalawang guard na kasama namin sa bahay. Yung tikat ng baril na narinig namin, yung driver pa lang ng kamero ang pinaril. Kung lumabas ito sa kwarto niya, nakita ng mga salarin. Yung amo ko namang lalaki, iyon nilang nakagapo sa kwarto. Hindi nila pinatay kasi hihingi sila ng ransom na palit ng amo kong babae. Sila nakabalik naman ng isang ng babae. Ibigay ng amo namin lalaki. Ang mga kidnapper, nakapwa rin pala nila mga inchik. Buti na lang din at nakaabot pa sa ospital yung driver na naparil at nabuhay pa. Yung dalawang guard naman na nakasagwat ay nakabuna. Grabe, Sir Ned. Kung sino pa yung mababait na tao, sila pa yung nadadali. Sa ngayon po ay ipanay ng mga amo ko. Kasi yung mga amo na pinakwento ko sa inyo ay nasa ibang bansa na. Kailan lang may napalitaan ako tungkol sa dalawang gwardiya na kasabwat sa nangyari. Napatay daw yung isa sa kanila. Pero yung isa pa, hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli. Sir, magandang araw po sa inyo. Ako po si Patrick at patuloy ako nakikinig sa channel mo. Paborito ko po siyempre yung Tales of Suspense. Sana po damihan mo pa ang episode mong ganito. Meron po akong experience na sana ay maisama ko sa compilation. Nangyari po ito noong grade 5 ako. Sa Davao ng Milagro. Actually, doon talaga ako pinanganak. Hindi pa tayo nilito sa Manila. May best friend ako noon na itago na lang natin.
nila tapos may mga farm pa sila sa probinsya namin. Pero kahit malayo ang agad namin pagdating sa pinansyal, ay hindi ako pinagpapagalan ng pamilya na nakipaglaro sa amin. Sobrang kapit ng pamilya na yun, Sir Neb. Ano? Nakakapagpapagalan ako sa kanila. Kaso may nangyari na talagang hindi ko makakalimutan at talagang nagpabago sa sitwasyon namin. Galing kami ng simbahan nun. Kasama si Jay at ang pamilya niya. Religiyoso kasi yung pamilya niya sa lahat. Kaya pati sa pagsisimba ay sinasabi nila ako. Okay lang naman sa pamilya ko siyempre. Pero sila kasi hindi naman makasali mo pang simba. Tapos na yung misa nun. Nakasakay na kami sa sasakyan nila at pauwi na. Kaso bigla na lang nakapalayo yung driver nila. Hindi ko maalam kung bakit. Nung una, akala ko naklakay kami. Pero yun pala, may kotse na humarap sa amin. Sobrang bilis ng pangyayari, Sir Neb. May mga lalaki na nagbabaang sa kotse. Tapos may van na pala sa likuran namin. May mga baril sila. Agad na tinutok dun sa driver at pinabuksan yung pinto. Nagmamakaawa yung mga magulang ni Jay. Pero tinutukan din sila ng baril. Sumunod na nangyari sa Neb. Hindi na kami ni Jay pababa ng sasakyan. Kinulagkat kami pasakay sa van. Doon nga sa likod. Iyak kami ng iyak ni Jay. Yung mga magulang niya nagmamakaawa kami na huwag kami bulin. Pero yung isa doon sa mga lalaki, sinabihan yung tatay niya na antayin yung tawag nila. Walang hirap nila kami naisakay sa van. Binusalan yung bibig tapos nilagyan ng blindfold. Hindi ko alam kung saan kami dinala. Basta ang haba ng binyahe namin. Parang pinaikot-ikot kami kung saan. Habang nasa biyahe, kinausap kami ng isa sa mga kidnapper. Inalis yung busal sa bibig ko. Siguro pati yung kay Jay. Hindi ko alam kasi nakatakip pa rin yung mata ko nun. Tinanong ko sino sa amin ang anak ng mag-asawa. Hindi sumagot si Jay. Pero dahil sa takot ko, Sir Neb, sumagot ako. Sinabi kong hindi ako. Lalo akong natakot sa sinabi ng lalaki. Ganun ba? Hindi wala ka naman palang pakinabang. Dapat pala patayin ka na lang namin. Hindi na ako nakasagot. Basta nanahimik na lang ako. Binalik din nila yung busal ko sa bibig. Maya-maya, humunto yung sasakyan. Binaba kami ni Jay. Inalis yung piring sa amin. Paano yung lugar? Tsaka medyo matilim na. Lilipat daw kami ng sasakyan. Pinasakay si Jay. Pero ako, pinigilan nila. May isang lalaki ang humila sa akin. Naglakad kami papunta sa gitna ng gubat. Sir Neb, sa buong edad ko, nagkaroon ako ng ideya kung anong balak gawin sa akin. Naisip ko dahil wala namang pagpapos yung pamilya ko, ay papatayin na lang nila ako. Pero biglang umayon sa akin yung sumunod sa Neb. Kasi habang naglalakad kami, may nakita ako ng lalaki. Mukhang nangako kasi marami siyang bigpit na panggapon. Agad ko napansin na wala parang tayong lalaking kasama ko. Nilingon niya agad yung mga kasamahan niya. Pero medyo malayo sila. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Agad akong tumakbo palayo. Nilagpasan ko yung lalaking nangako eh. Iniwan ko siya doon kasama ng lalaki. Siguro natarag pa rin yung may hawak sa akin. Kung ako ba yung hahabulin. Okay, boys. Boys na, guys. Ginawa ko, Sir Neb. Shout out, Janice. Ano ba? Hindi ako tumigil. Narinig ko ang sinusunod nila ako. Nagsisigawan pa nga sila. Malaking tulong na madilim na nun. Kaya nangyayakan sila hanap ako. Pero hindi ako tumigil sa net. Nagsusuka ako, kakatakbo pero hindi ko inintindi. Bye-bye na ang aking live. Doon ako humingi ng tulong. Agad na Oo, pauwi. tapos sa police station. Pauwi na, Nay. Pauwi. Sa mga magulang ko na sobrang Kasi magpapausok na kami ni Ivan. Bye-bye. pero Bye-bye. Sasaing na lang ako. Nagsasaing. at hindi ko na ibigay yung lokasyon kung saan kami dinala.
Nararamdaman kong nagalit sila sa Neb. Siguro inasahan nila na si Jay ang nakatakas at hindi ako.